Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa ating palatuntunan ng Pinoy Healthy Lifestyle. Mas palalaliman pa po natin ngayon ang pagdidiscuss dito sa tuyong lalamunan, dry mouth, or cyclostomia. Ang kakulangan ng laway or decreased saliva production and dry mouth can range from being a nuisance to something that has a major impact on people in general health, oral health, in your appetite, and in food enjoyment. Pag kulang po tayo ng laway o tuyo ang ating lalamunan, hindi po tayo mapakali. Minsan, ang iba iniisip na baka na-COVID sila, no? Saliva is fundamental in our oral health. Lack of saliva or dry mouth can lead to tissue damage, problem with speaking and swallowing in food. Makaka-experience din ng discomfort, sore throat, bad breath o halitosis. Magkakaroon din ng problema sa oral hygiene, cavities, magkakaroon ng tooth decay, mouth disease, and aggressive bacterial colonization, and upper respiratory tract infection. Yan po mga maaaring makuha kapag tuyo ang ating lalamunan at magkaroon ng dry mouth. Dito po tayo sa dahilan ng dry mouth. Dry mouth happens when you don't have enough saliva. Side effects of 500 different medication block the normal function of the salivary glands. While saliva secretion is very sensitive to this medication. Some medication are antihistamines and decongestants. Maaari nyo yung tingnan. Itong antihistamines, ito yung mga pang contra-allergy. Ito para kung may allergy. Itong decongestant naman ay ito yung example ng sa mga nasal congestion po, ginagamit po sa may mga sipon, ganun po na mga gamot. Iba pang cause ng dry mouth ay itong due to certain health conditions such as yung may diabetes, merong stroke, may yeast infection sa mouth, yung may taong may mga autoimmune disease or Sjögren's syndrome, ay ito yung dry eyes, pati magkaroon ng dry mouth. Isa ito sa mga autoimmune system disorders kagaya po ng rheumatoid arthritis and lupus, mga autoimmune disease. Tira rin po sa mga taong merong HIV, AIDS. At iba pang cause ay ito din pong using of alcoholic drinks or smoking tobacco. Breathing or snoring open mouth, yung hinga po sa bunganga, yung iba kung may sipon sa bunganga po humihinga. Rin pong pagkakaroon po ng infection, yung may tonsillitis or yung early stage po of flu and cough, lalo na po kung may mucus, nagkaka-dry din po yung lalamunan kasi focus dyan yung bacteria at virus, dyan po sila nag-uumpisa. Ito din po ang dehydrated po tayo, matutuyo po yung lalamunan natin, at ito rin pong feeling nervous, yung kinakabahan po tayo, maaari din po magtuyo ang lalamunan, at inhaling or swallowing chemicals, lahat po ng mga chemicals na toxic po, no? Pag malanghap mo yan, mai-irritate po yung ilong, kasi pati din po yung lalamunan. Maaari pa po itong pumasok doon sa lower respiratory system natin kung hindi maagapan. Sa pangrason ay ito pong over speaking for long time or yung pagsigaw po, irritate po yung sa may vocal cord natin, kaya maaari po siyang mag-dry. Ito din pong overconsumption of sugary and salty foods, maaari po din yung mag-dry po yung lalamunan natin, lalo na kung hindi masyadong umiinom ng tubig. At ito din pong
drinking cold drinks and eating ice cream. Ano pa mang mga dessert na mga malamig. Sa lamig, nagkakaroon po ng constriction. Yung bacteria or virus, gaganahan po sila mananatili kung saan po yung area na na-irritate, lalo't po malamigan, ay mananatili po sila doon. Halos sa mga taong mahilig uminom ng mga malamig, ay halos hindi po sila nawawalan ng ubo. Kasi nagkakaroon po doon ng bacterial colonization. Okay, dito na tayo sa how to cure. In natural way po yung gamitin natin. Una po natin gawin ay rest po natin ang ating mouth at ating throat until you feel better po. Huwag po na kayong sumigaw-sigaw para hindi po ma-irritate ng masyado. Ito ding, huwag tayong maghinga sa pamamagitan ng ating bunganga. Kung maaari, ilong po ang gamitin natin. At itong sunod natin gagawin ay i-eliminate natin ang bacteria or virus na nasa mouth and throat natin. I-detox po natin. Ang iba, karaniwan ginagamit nila mouthwash. Pero sa turn na gamitin natin ang non-alcohol based na mga mouthwash. Mas mabuting gumamit tayo ng mga natural mouthwash, yung pang-cleaning sa respiratory pathways, sa nose, sa mouth, sa throat natin, para hindi po madagdagan ang irritation doon sa lalamunan. First po, maaaring gamitin ay ito pong pag-gargle ng baking soda. Tubig, lagyan nyo po ng kuting baking soda, haluin, tsaka i-gargle po. From mouth hanggang sa lalamunan, kahit na may mainom kayo konti, okay lang naman. Pero better na ilabas pa rin. I-gargle lang po. Ang second choice po na maaring gamitin para mag-eliminate ng bacteria ay ito rin pong pagdidilute natin ng hydrogen peroxide. Piliin lang po natin itong food grade. Kasi para ma-eliminate din yung bacteria at virus, nakakatulong po itong hydrogen peroxide. I-dilute lamang po sa tubig. Itong black honey, kung meron kayo nito, marami kami nito. Pinapakindi lang po namin ito kasi nag-i-eliminate ito ng bacteria at the same time pati toxins and chemicals from mouth to rectum po ang paghila ng bakterya nito na kahit nung nasa tamak at pati nasa rectum, ilalabas lang po. May mga garalgal sa lalamunan or may bara sa lalamunan, kahit yung iba hindi po cause ng mucus, bacteria po cause, or yung sa iba yung expose ng chemicals, or yung na po yung mga taong mga driver, no, yung expose po sa carbon monoxide po, nakakagaralgal din po yun ng lalamunan. Parang uubo ka pero wala namang plemang lalabas. Na-encounter niya na driver, no, 3 years daw siyang gumagamit ng antibiotics pero wala po siyang plema na nakita. So nag-maintain pa rin siya ng antibiotics na reseta ng doktor. Katagalan, hindi niya na matiis, naka-ano siya nitong black honey, pinakindi lamang po sa kanya ng paulit-ulit hanggang sa nawala na po. Kasi kung yung bacteria, pati yung toxins na nasa lalamunan ay kukunin po, pipick upin po nitong black honey. So, laking tulong po ito sa pag-pick up ng mga poison at toxins sa from mouth to rectum ito. Ang next natin gagawin ay itong pag-increase ng hydration and saliva production. Po natin ay ugaliin nating mag-inom ng water palagi. Ang mainam po na water na inumin ay ito pong normal temperature or warm water, lukewarm. Kasi ang mainit-init ay vasodilator po. Para ma-enhance po ang blood circulation sa may lalamunan natin sa upper respiratory at para ma-boost din po ang system sa may lalamunan natin para hindi po mananatili doon ang bacteria. Kasi pag ma-enhance ang blood circulation doon, yung blood natin, nagdadala po ito ng antibodies.
para malabanan yung mga bacteria na nandoon sa lalamunan. So, better gumamit tayo ng normal water temperature or lukewarm water. Maaari din pong gumamit ng tsaa, yung ginger tea with honey or with lemon or orange. Maaari po inyong inumin yun. Kasi para mas i-enhance, magkaroon ng vitamin C, nakakatulong din po yun. Maaari din po yung ginger with honey and cinnamon or whatever tea na maaari ninyong gamitin bilang tsaa. Inumin po ninyo. Basta mainit-init konti. Inumin nyo po ng nakataas yung lalamunan ninyo para mainitan talaga yung lalamunan. Yun po ang pinaka-main goal na mag-inom ng mainit. Maaari rin pong kumain ng hot porridge. Lugaw po. Mainam po, mga arroz caldo, ganun. At pa rin po ang paghigop ng sabaw, yung broth ng beef, ng chicken or fish, or kahit vegetable-based soup po or sabaw. Yun po ang mainam na inumin kapag tuyo ang lalamunan para yun pa rin po, ma-enhance ang blood circulation sa may lalamunan natin. Ito pa ang ibang maaring makatulong para ma-increase ang saliva production ay ang pagkain po ng hilaw na ginger, raw ginger. Balatan nyo lang po at kainin po ng hilaw, nguya-nguyain. At ito rin pong manggang hilaw, orange, maaari nyong kainin or kalamansi or kahit sampalok or kahit any fruit na medyo maasim-asin po. Kasi yung asim po, kapag ma-taste po na po yan siya ng inyong dila, inyong taste buds natin, magsisecrete po siya ng hormones, yun po, maglalabas na po yung saliva natin, yung laway natin. So, itong pagkain ng maaasim, or kung gawin ninyong juice, pwede naman, ini-enhance niya ang production ng saliva natin. Kasi yung saliva din, isa itong malaki ang role para mas madali pong matunaw yung kinakain natin. Pag kulang po tayo ng laway, ng saliva, mahihirapan po tayong tunawin yung kinakain natin. Lalo na po yung sa mga matatanda, no? Kulang na po sila ng ngipin. So, better na magnguya-nguya ng mangga kahit hindi po lulunin. At least, mag-produce po ng saliva kung nunguya-nguya mo yung mga maaasim na prutas, kagaya ng mangga or mga orange. Ito pa yung para magkaroon ng extra moisture ang ating lalamunan. Gumamit po kayo ng BCO. I-spray nyo po sa inyong mouth para mas madagdagan ang hydration doon at para din maiwasan ang pagkaka-irritate ng inyong lalamunan. Kasi ang BCO po ay mabuti po kasi meron itong antibacterial and antifungal properties at antiviral at the same time. So, better kung meron kayong BCO, kung wala kayong spray, ano nyo lang sa kutsara at ano sa inyong lalamunan para mas ma-enhance po yung moisture doon. Hindi na po siya maggaralgal ang inyong lalamunan. Ito pa, maaari nyo pong i-massage ang pressure points po ng inyong nose, tonsil, sa may jaw po, sa may gums po natin, at ito rin pong windpipe. Ito po yung mga points na maaring makatulong upang pagmamassage, makaramdam po kayo ng kaginhawaan sa inyong lalamunan. Ito po yung mga dapat i-avoid or i-minimize. Isa na dito itong cold drinks po, cold water, ice cream, kahit yung cold bath po, yung pagpaligo ng malamig, or kahit yung cold weather, kung nag-snow sa inyo or tag-ulan, mainam po na mag-wear po kayo ng comfortable jacket, magbunit po kayo or gumamit kayo ng scarf, at pati din po magsuot po kayo ng medyas. Dagdag sa i-avoid,
ito din pong sugary and salty foods, yung mga processed foods po. At ito din pong smoking and drinking alcoholic drinks po. Mas mainam po na i-minimize or iwasan muna habang nakaka-experience kayo ng pagtuyo ng lalamunan o dry mouth, paggaralgal. Yan, iwasan nyo po muna. Iwasan nyo rin pong too much speaking or shouting. Iwasan nyo po para hindi po madagdagan yung irritation sa may lalamunan natin. At lalong-lalo na pong iwasan ito pong pag-i-inhale po ng perfumes. Kahit mabango yan, chemicals pa rin po yan. Pati din po yung mga acid na mga fumes, mga gas, substance, yung mga insect spray na nasa bahay, mga mosquito killer, yung baygon, mga usok niyan, mga plastic or yung rubber smoke, yung mga sinusunog po. Bawal po yan. Mas lalong nakaka-irritate po yan. Mga toxic chemical substance na nasa paligid, lalo na kung nasa farm kayo or nasa trabaho ninyo, mga ganyan. Nakaka-irritate po yan. Mga formalin. At kung ano pa mang klaseng substance na nandyan sa paligid ninyo, maaari po yang maka-irritate. Yan po ang nagkukos karaniwan ng irritation. At lalala yan. Yung iba magkaka-cancer nga, no? Meron nga kaming naging pasyente, sa Dole Philippines siya nagtatrabaho. Sa production siya, doon siya sa may mga storage ng chemicals, security guard siguro yun siya. Kasi sabi niya, pag mag-duty daw siya doon, yung sinus niya sumasakit daw. Nagpa-check up na siya sa doktor, pero wala mang nakita yung doktor, walang findings. So sa amin, isa na nag-cause talaga nun ay yung exposure po ng chemicals. So, better po na i-avoid po ninyo, or kung nasa farm kayo, kung nag-spray dyan, umalis muna kayo. Kung sa bahay ninyo, iwasan nyo yung pagsunog ng mga plastic or mga fumes na maaring malanghap po ninyo. Kahit alikabok po, isa din po yun na nagpapaano ng lalamunan natin. So, better po na magsuot po tayo ng face mask para maiwasan ang pag-inhale ng mga substance na maaring makadagdag sa pagtuyo ng lalamunan or pagkakaroon po ng infection sa ating lalamunan. Okay, dito na lang po. Sana may naintindihan po kayo sa mga sinabi ko. I-review nyo lang kung hindi nyo po masyadong naintindihan. Or maaari po kayong mag-comment para mas to God be the glory.